Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong i-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo upang bigyan ng linaw ang sinasabi ng ilan na ang Biblia ay mayroong mga kontradiksyon, at dahil sa mga kontradiksyon na ito, sinasabi ng iba na ang Biblia ay hindi maaring maging salita ng Diyos. Kontradiksyon nga ba talaga? O baka naman maling pagkaunawa lamang, o maling pagka-translate lamang mula sa original text ng Biblia? Narito ang isa sa kanilang sinasabing kontradiksyon. Kung sinasabi ng Biblia na ang Messiah ay ang Diyos Anak, bakit siya tinawag na walang hanggang Ama, o Everlasting Father sa Isaiah chapter 9? Sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay nagsasabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa mga nag-aaral at nagsasaliksik, at gustong makilala ang tutong Diyos, at para na rin sa mga nag-aalinlangan, at mga kritiko ng Biblia, at sa mga naghahangad na pahinain ito bilang salita ng Diyos, at sinasabi na maraming pagkakamali at kontradiksyon, ay atin silang bibigyang linaw. Halimbawa, ang propetang si Isaias, ipinahayag sa chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang anak, at ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat, at tatawagin ang kanyang pangalang kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, na walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Sa talatang ito, may ilang nakapansin dito, na isa sa mga katawagan sa Messiah, ay walang hanggang Ama, o Everlasting Father. Ngunit kung ang Messiah ay Diyos Anak, bakit siya tinawag na Everlasting Father? Habang ang isang argumento ay maaaring gawin para sa oneness of God, at ang Diyos na iyon ay ang Diyos Ama, ang Messiah ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, ay isa at pareho, mayroong mas magandang sagot, base sa konteksto. Ang naunang bahagi ng taludtod, ay binibigyang diin, ang pagiging anak ng Mesiyas, ito ay nagpapahiwatig, ng kanyang pagkakatawang tao. Habang ang kanyang pagkaama, o katayuan ng Ama sa loob ng pagka-Diyos, ay mukhang hindi bagay. Sa madaling salita, sa talatang ito, ay malinaw na ito ay nakatutok sa Mesiyas bilang anak. Kaya, bakit siya tinawag na walang hanggang Ama dito? Ang sagot, ay matatagpuan sa orihinal Hebrew. Habang ang English versions ng Biblia, ay karaniwang isinasalin ang Hebrew na Abiad, bilang walang hanggang Ama, o Everlasting Father, ang mas tama o mas literal na pagsasalin, ay Ama ng kawalang hanggan, o may akda ng kawalang hanggan, o Father of Eternity. Ang Messiah, ang anak na isisilang, ay ang Ama ng kawalang hanggan. Ibig sabihin, siya ang pinagmumula ng walang hanggang buhay o eternal life. Ang titulong ito, ay tumuturo din sa anak, ang Messiah, bilang Creator, na makikita natin ang buo sa John 1 verse 1-3. Sa simula ay ang salita, ang Messiah, at ang salita, ang Messiah, ay kasama ng Diyos, at ang salita, ang Messiah, ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya, ang Messiah, ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ang Messiah, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ipinakikita dito ang Messiah, bilang kapwa manlilikha, at ang nag-iisang pinagmumula ng walang hanggang buhay, o eternal life. 1 John 5 verse 11. At ito ang patutuo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. John 10 verse 28-30. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Sa mga nanonood nito ngayon, kung ang ating natutunan ay sa pamamagitan ng ating gawa, o ng pagbautismo o pagsali sa relihiyon ang paraan para makuha ang eternal life, ay maaari ninyong panuorin ang ating video, ang title, The Only Way to Heaven.
Ito ay para maitama ang ating daan papuntang langit. Sabi ng Mesaya sa John 14:6. Sinabi sa kanya ng Mesaya, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang tagapagligtas lamang ang daan, lahat ng daan, maliban sa Mesaya, ay daan papuntang impyerno. Makikita natin, na ito ay simpleng translational issue lamang. Ang tawag sa Mesaya na the Everlasting Father, ang dapat ay, the Father of Eternity. Ang Mesaya ang Father of Eternity, ang author ng walang hanggan, siya ang lumikha, at ang tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mayroon pang isang bagay, ang maaari nating makitang issue dito, karamihan sa Biblia, ay isinalin ang Wonderful at Counselor ng magkahiwalay, ngunit ayon sa Hebrew, silang dalawa, ay dapat na magkasama, at ito ay magiging Wonderful Counselor. Isa sa tandaan natin, ang pagsali ng original Hebrew sa English, ay hindi simpleng gawain, at dapat pa rin tayong magpasalamat sa mga tao na naglaan ng maraming taon na pagtrabaho, at pagsisikap na isalin ang original Hebrew text. Maaari kayong mag-comment ng inyong mga saloobin sa ating mga video. Kung mayroon naman kayong mga katanungan, ay i-comment nyo lamang sa baba, at sasagutin po natin ang mga ito gamit ang Biblia. Our main at ang ating final authority must be the Bible, hindi ang sinabi ko, ang sinabi ng pastor, o ang sinabi ng pari, kundi sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung bago ka pa lang sa aking channel, click mo naman ang subscribe button sa baba. Click mo na rin ang like button. Isa ito at isa kayo sa mga encouragement ko, at isa kayo sa mga sangkap, sa paggawa ko ng mga ganitong topic. Siyempre, unang-unang encouragement ko, ay ang Panginoon, ang kanyang pagliligtas sa akin sa ikalawang kamatayan. Ang salvation na aking tinanggap sa kanya, ay ibinabahagi ko naman sa inyo. Ang main reason ng channel na ito, ay hindi ang pera na kinikita ng channel na ito, kundi ang pinaka-main reason o purpose ng channel na ito, is to share the way of salvation, at ipalaganap ang kanyang mga salita, sa lahat ng dako ng mundo. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga upload. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.